So for our module 1, so which is about the Rizal Law, ano? And now this time we're going to move forward, which is about Rizal's cultural roots. So this consists of three different sections. The first one is the ascendance of Chinese mestizo, and section 2, family, childhood, and early education of Rizal. And lastly, section 3 is the agrarian relation and the prior lands. So, anyway, so let's proceed na kagad, ano? So, the ascendance of the Chinese mestizo. So, for our intended learning outcome, so first is to explain the role of the Chinese mestizo in the Philippine society. Okay? And discuss the relationship of Filipino and Chinese then and now. So first of all, if we're going to define what Chinese mestizo is, so it is any person born of a Chinese father and an Indio mother. So doon pa lang sa word na mestizo, it is a mixed origin, ano? So mestizo. But this time, siyempre, pinag-combine natin Chinese mestizo. Meron din tinatawag na Spanish mestizo. So ang pinaka idea niyan is mix, ano? So mix ng Chinese and other sabihin na nating nationality, which is nga Filipino. Okay? Which is Indio kung tawagin natin. So now, yon kumbaga dapat ang iyong sabihin na natin, ang iyong ama is Chinese and then ang iyong ina is Filipina. Okay? So para masabi kang Chinese mestizo, ikaw bilang anak nila. Something like that. Now, let's proceed to this, Chinese history in the Philippines. So it is said to be that Chinese merchants were already in the Philippines as early as 16th century. So kung ating titingnan, ang tagal na pala na namamalagi yung mga Chinese people, particularly which is yung mga Chinese merchants, okay, sa Pilipinas. So 16th century pa. So kung ating babalikan, di ba, pagka sinabi natin 16th century, so ito yung taon na 1500, okay, to 1600, okay? So ibig sabihin like 1534, 1521, etc. Okay, kumbaga from the year of 1500 to 1600. Okay, yan ang sinasabi natin 16th century. So, yan, during that time, ay namamalagi na pala, okay, yung mga Chinese merchants sa ating bansa, okay? So, kasabayan lang din, okay, halos ng mga Spaniards. So, anyway, sige, basahin muna natin next, Chinese immigrants became prominent in Philippine society during the Spanish colonial period, who provided valuable capital to Manila. So, syempre, masasabi natin na malaki rin kahit paano yung naambag ng mga Chinese immigrant. Ibig sabihin ng Chinese immigrant, syempre, mga Chinese people galing China na nanirahan, tumigil sa Pilipinas. Immigrants, okay? So, Chinese immigrant became prominent in Philippine society during the Spanish colonial period, okay, who provided valuable capital to Manila. So, actually, itong mga Chinese people na ito, Chinese immigrant, so malaki yung kanilang contribution when it comes sa mga economic, so economic status natin sa Pilipinas. So, the early Chinese immigrants who came to the Philippines during Spanish times were first called Sangleyes. So take note of that, So yung mga una pala na sabihin na natin na Chinese immigrant na sabihin na natin na kasabayan ng mga Spanish, okay, ay tinatawag silang mga Sangleyes. Okay, yun ang katawagan sa kanila. Sangleyes, Sangleyes. So, ayun. Ibig sabihin, yung mga 1500 pa yung taon, so yun ang tawag sa kanila, kung ating tatawagin, Sangleyes.
So, what does it mean by Sangleyes? So, businessmen, ano? Okay, ibig sabihin ng businessmen or frequent visitor. Then later, they were called inchik. Inchik na ang tawag sa kanila. Kalaunan, tinawag na silang inchik pagkalipas ng maring ilang century, mga ganun. So una, Sangleyes, then sumunod na tawag sa mga Chinese immigrant, ay mga inchik, which is commonly na tinatawag natin sa kasalukuyang panahon. Alright? So, ayun, inchik talaga, literal na inchik. Anyway, for the Chinese history, in the Philippines, noong 1594, okay, may nagangalang Spanish governor na si Luis Perez das Marinas. Hindi ko alam kung sa kanya nga galing. Maaari, malamang sa malamang. Sa kanya galing yung pangalan or lugar na Das Marinas, Cavite. Something like that. Maaari yon, okay? Alam nyo, mga famous person na merong malaking contribution sa lugar na ganon or kung ano man, so sila yung pinapangalan doon sa lugar na yun. Something like that, kahit sa mga pangalan sa Manila, kahit ngayon nakikita natin yung mga streets, yung lansangan, yung mga nakalagay na street. So yung mga pangalan ng street, na napupuntahan natin. So alam naman natin maaari na ganon yun, na bakit kaya ganito ang pangalan ng street na to? Yung pala, maaring siya ay doon sa lugar na yon ay meron siyang malaking contribution ng panahong una. Okay, parang ganun. Maaring siya ang nagtaguyod doon sa ganung lugar or what, Or sabihin na natin pagbibigay pugay lang doon sa taong yon, kaya ganun yung pangalan. Something like that, So, ayun. May mga ganun, yung mga pangalan ng street, okay? So, ayun, mga pangalan talaga ng tao. So, anyway, going back sa ating sinasabi. So, noong 1594, so the Spanish governor, Luis Perez das Marinas. By the way, himayin natin, Spanish governor. Di ba meron tayong tinatawag na governor general, okay, which is discussion nung nakaraan doon sa lesson 1 or module 1. May mga governor general doon, di ba, na nabanggit. Okay? So, yan, yung mga ganun sinatawag doon. Yung si Izquierdo, Governor General Izquierdo, Governor General Maria Carlo de Torres, something like that, mga ganun. So, kung atin lang babalikan, kung mag-recap lang, pagka sinabing Governor General, so, Governor with high rank, Ibig sabihin siya yung parang pinakamataas na governor, So, kung ating i-define, di ba, governor, governor ng Batangas, ibang usap pa yun sa Governor General at ibang terminolohiya kasi ang ginagamit natin. Pero ganito ang idea, Di ba kapag sinabi natin governor, so sakop niya yung halimbawa, kung Batangas, parang ganon. Whereas kapag sinabi natin Governor General, so sakop niya yung mas malaking teritorya. Halimbawa, buong Northern Luzon, or buong Luzon, maaari, parang ganon ang idea. Kapag Governor General ang usapan, mas malawak talaga siya. Okay? So, ngayon, balik tayo dun sa usapin dito, So, Spanish governor. Okay, Spanish governor lang. Walang binanggit na parang governor general. Ganun. So, Luis Perez das Marinas created Binondo, okay, as a permanent settlement for Chinese mestizo who converted to Catholicism. Kumbaga, itong Binondo na ito, actually, kung ating titignan sa kasalukuyang panahon, sinasabi itong Chinatown. Pagka pumunta kayong Binondo, pagkakaalam ko dito is Chinatown siya in a way na yung infrastructure niyan, mga bahay-bahay, okay, parang pang China talaga. Parang ganon. So, doon na ninirahan yung mga maraming Chinese immigrant or merchant, okay? So, yun, sa Binondo talaga. Parang ganon. Kahit sa kasalukuyang panahon, hindi naman lingid sa ating kalaman na nagkalat yung mga Chinese sa bansa, okay? And merong particular na lugar is ito na nga isang example, which is yun nga Binondo, na kinreate daw ni Spanish Governor Luis Perez das Marinas as permanent settlement for Chinese mestizo
who converted to Catholicism. Okay? So, yung mga Chinese mestizo daw na nag-converte sa Catholicism. And, speaking of Catholicism, gusto natin konektado yung ating mga sinasabi dito. The Spaniards aim to develop a mission field in China to spread Catholicism. In order for the Chinese not to resist, the Spaniard offered marriage and permanent resettlement in the Philippines. So una sa lahat, siyempre nagpakalat ng Katolisismo ay yung mga Spaniard. So 'di ba, kung ating babalikan, recall na lang natin So tayo ay sinakop nagpasimulang sakupin ng ating bansa ng mga Espanyol, mga Spanish Spaniard noong around the early part siya ng 16th century, So, di ba, si Ferdinand Magellan, 1521, mga ganon. Pero sa tunay, sa pagbisita or sabihin na nating pag-travel niya, Ferdinand Magellan ay hindi kaagad naman ang purpose niya or layo niya is sakupin yung bansa natin, parang ganon, Bagaman merong may himig na ganon ng pakaling part dun sa kwento. Pero ang nais niya kasi is pakalatin yung relihiyong Katoliko. Kaya sa tunay, so yung mga Spaniard yung mga nagpakalat ng ganong relihiyon sa ating bansa. Okay? So kung wala sila, ewan ko kung ano yung relihiyon o kalimitan ng ating bansa, Okay? So anyway, aside from that, noong 1870 something if I'm not mistaken. So ayan, baka pala magkamali ako sa aking pagkakarecall. Anyway, so going back sa sinasabi natin, So, Chinese mestizo communities emerged in many parts of the archipelago. Sabi nga natin, nagkalat, yung mga Chinese mestizo, Chinese immigrant, sa other parts or iba't ibang part ng ating bansang Pilipinas. Okay? Kahit during, sabihin na nating early part ng 16th century, doon nagsimula, So, hanggang ngayon naman, actually, maraming mga Chinese mestizo sa ating bansa, Okay, mamaya, bibigyan natin na ng konting pansin din yung mga ganyang usap, yung mga Chinese mestizo sa ating bansa, okay? So, next na ating binabanggit dito, kung magkakaragdagan lang pala, baka pala hindi natin na-include sa ating handout, So, Chinese mestizo communities emerged in many parts of the archipelago. Okay? In Manila, notable communities were Santa Cruz and Tondo. Kung usapang Manila, sa part ng Manila, so notable communities ng mga Chinese mestizo ay Santa Cruz at saka Tondo. So in the early 17th century naman, more than 100 Chinese individuals were married to native Filipinos in Iloilo, Pampanga, and Cebu. Okay? Tapos sa Northern Luzon naman, Chinese mestizo could be found in Pangasinan, Benguet, and Mountain Province. Okay? So at least nagkaroon kayo ng idea kung saan mga lupalop nagkalat yung mga Chinese immigrant nung mga unang panahon pa sa ating bansang Pilipinas. Okay? So, next, para tayo mabilis, Chinese history in the Philippines. Pero bago yan, sa usaping colonization, during the colonization of the Philippines, the natives were not called Filipinos. Okay? Instead, they were called Indios. So tayo, we are being called as Indio instead of Filipinos. So, the natives were regarded as belonging to the inferior races and could not possibly be expected to rise beyond the limit nature had endowed them. Alright? So, ibig sabihin pala, kahit nasabihin na natin hindi lang Spaniard yung nag-colonize sa atin, di ba? Meron mga nag-colonize sa atin like Amerikano, American, Japanese, mga ganon, So, ibig sabihin, regardless, kung usapang i-apply natin yung ating nabanggit kanina, ay Indio yung tawag sa atin. Once na pumasok yung idea na may nagko-colonize sa ating bansa,
So, Indio yung tawag sa atin. Ibig sabihin, mababa tayo. Ibig sabihin, mas mataas lagi yung nagko-colonize. Okay? Na katawagan or category. Parang ganun. Alright. So, ayun. Atin lang siningit ng ganung idea. Ano? Next. Ito na nga. Ano? Pero bago yan, actually, from the beginning of the Spanish colonial period until 1740, okay? So, ang unang nga kasi na sabihin na nating taon, okay, ng pagko-colonize ng mga Spaniard is around 1565. Alright? So, na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. So, who established the first permanent Spanish settlement. Sabihin, pagtigil talaga, doon nagsimula noong 1565. Kasi nga, sabi nga natin, noong 1521, di ba, panahon ni Magellan, so hindi naman sila naging successful. Napatay sila ng, kumbaga, team, ano, okay, or pwersa ni Lapu-Lapu, something like that. Pero, yun nga, pagsisimula noong 1565, pinadala si Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas, ano? And who established the first permanent Spanish settlement in Cebu. Okay, sa Cebu, ano? Yung unang mga sabihin na nating pamamahay or pagtigil ng mga Spaniard, ano, during that time. So, yun na yung una na colonial period ng mga Spaniard. 1565. So, until 740, the inhabitants of the Philippines were classified into three: Spaniards, Indios, and Chinese. So, ibig sabihin, doon sa pagsisimula ng na-colonize tayo, no, or kino-colonize na tayo ng mga Spaniard noong around 1565 until 1740, so meron lang tayong tatlong classification sa Pilipinas. We have Spaniard, Indios, and Chinese. Okay? Tatlo lang yan, ha? Spaniard, Indios, and Chinese. So, siyempre tayo kabilang sa Indios. Now, after nung 1740 na yon, nung tatlong classification, ito na. Dito na ngayon papasok yung 1741. In 1741, their legal status was officially established when the whole population of the Philippines, okay, was reclassified into four according to tax payment or tribute. Okay? So, una, Spaniard and Spanish. Mestizo. Okay? So, sila, hindi na nila kailangang magbigay ng tax or magbayad ng tax or tributo. Okay? Mga ganon. So, kumbaga, pasarap sila sa buhay. Tapos, sila yung merong pinakamataas na social class, kung tawagin, ano? During the time of Spanish colonial period, siyempre, pinamumunuan nila. Okay? So, and then next, we have Indios. So, tayo nga ito, Indios, then Chinese and Chinese Mestizo. Sa ating pagkakatanda, no? So, regardless, ano, Indios, Chinese Mestizo, or Chinese, so, pantay ka lang, okay, sa paningin ng mga Spaniard, ano, or Spanish Mestizo. Parang ganun. Pero sa usaping social status, syempre, mas mayaman yung Chinese Mestizo kumpara sa ating mga Indios lamang. Diba, kapag sinabi nating Indios, Filipino inhabitants. Tayo mismo na naninirahan sa sarili nating bansa, pero yun ang katawagan sa atin, mga Indio, parang mga slave, ano, ang datingan. So anyway, yan, naging apat na yung, sabihin na natin classification. Kanina, tatlo. We have Spaniard, Indios, and Chinese. Ngayon, apat na. No? Noong 1741 na. Alright, so yan. Next, the Spaniards saw the Chinese as a threat to their own rule. Okay, pero still kahit nasabihin na natin parang threat yung mga Chinese, ano? Okay, Chinese immigrant, Chinese mestizo, sa sabihin na natin in the process ng pagko-colonize ng mga Spaniards sa Philippines, is still pinanatili pa rin nila itong mga to, ano? Sa ating bansa. No? Hindi naman yan itinakwil or labas sa ating bansa, mga ganun. Kasi, marami rin naman na itulong itong mga Chinese na ito. Okay, Chinese mestizo, Chinese immigrant. Mamaya, babanggitin natin kung paanong paraan, ano? Or anong
sabihin na natin, sinasabi natin, ano yung naging impluensya nila, masasabi natin sa, halimbawa, sa economic growth natin, mga ganun. Okay? So, a Chinese mestizo, gaya ng sabi natin kanina, then was any person born of a Chinese father and Indio mother. A Spanish mestiza married a Chinese mestizo, or a child of a Spanish mestiza and a Chinese mestizo. However, a Chinese mestiza and an Indio were listed as Indio. Yun ang sinasabi natin. Regardless, kahit Chinese mestiza ka, no? So, tinuturing ka pa rin ng mga Spaniard na Indios. Pare-parehas lang kayong mga Indio. Parang ganon, ano? Ang datingan ng mga Spaniard. Okay? So, that's the idea. Anyway, next. So, significance of the Chinese mestizo. Ano ba yung sabihin na nating kahalagahang, okay, naidulot ng mga Chinese mestizo sa ating bansa? Una, nakalagay dyan, Chinese mestizo became prominent and influential figures in the area of industry, commerce, and business. Okay? Hindi naman natin may kakaila yun, Kahit nga sa kasalukuyang panahon, ganon din naman, They carried on a lucrative commerce by collecting goods from the north and selling them to Manila and nearby provinces. They even monopolize, or they have a total control, kumbaga, by legal privilege, that internal trading in the Philippines. So, they monopolize the internal trading in the Philippines, while the Spanish mestizo were concerned with foreign trade. Para bang idea, sige, wala akong pakalam, sabi ng Spaniard, wala akong pakalam, sige, kahit usaping internal trading, pagka-trade ng goods and services, sa loob ng bansa. But, sa amin, mga Spaniard, na kami ang sumasakop dito, ang aming focus is yung foreign trade, mga ganon, ang usap, which is mas malakihan yun, foreign trade, Alright? Dito naman, internal trading, syempre, mga buy and sell, okay, sa loob ng bansa, okay, halimbawa ay, sabihin na natin, yun nga, kumukuha ng product, yung Chinese immigrant, merchants, sa ibang bansa, then dinadala dito, parang ganon, okay? So, and then pinagbebenta doon sa part ng Manila. So, internal trading, masasabi natin mga ganon. So, they monopolized the internal trading in the Philippines, while the Spanish mestizo were concerned with foreign trade. So, ayan. Anyway, sige next. Their entrepreneurial skills gave way to the emergence of the Philippine middle class. They also contributed to economic stability. So, ito muna, gave way to the emergence of Philippine middle class. So, dun pa lang, tayo kasi, if I'm not mistaken, so we are in the category of parang kalagitnaan, low, middle class, parang ganun sa kasalukuyan, Pagka low class talaga, ibig sabihin ng low class in terms of social economic status, pinagbabasihan natin, pinag-usapan natin. Yung talagang mahirap na bansa like mga Africa, Nigeria, if I'm not mistaken, mga ganun, mga black country, So, yun talaga yung mga pinakamababa, low social class, Okay? Tayo nasa low middle class, okay? Hindi naman tayo middle class Pero may middle class sa atin syempre sa Pilipinas. Pero in average, kung ating i-average, para bang ang dating is nasa low middle class tayo. In average, sa mga mamamayang Pilipino. Okay? So, ayan. Kung ating itatagalogin, di ba? Pagka sinabi natin middle class, may kaya. Okay, may kaya, Pagka naman upper class, masasabi nating mayaman. Mayaman na yon talaga, upper class. Mga ganun, So, ayan, tinagalog natin, So, ayun. Anyway, because of this Chinese mestizo, so, nagkaroon ng, sabihin na natin, emergence, okay, to give way to the emergence of the Philippine middle class. Dati kasi walang ganun.
talagang totally mahirap tayo, mga Pilipino. Okay? Tunay naman yun eh. Pero alam nyo, kahit paano nga is nakatulong din naman yung iba na masasabi natin na pagko-colonize natin in some ways. Sige, mamaya natin bibigyan pansin na kung ano ba ibig sabihin ko. So, anyway, next. Their presence played in the formation of the Filipino identity. Chinese mestizo shared grievances with the Indios about the harsh condition under the Spanish rule. Para bang ang idea, nakikiisa sila, no? Doon sa, sabihin na natin, pagmamalupit na trato ng mga Spanish, ano, sa kanila. Okay, bilang tayo, syempre, unang-una, mga Indios sinasakop. Ano? So, ayun, Chinese mestizo. And speaking of Chinese mestizo, ito i-connect natin sa kasalukuyang panahon. Alam nyo, which is, I think, aware naman kayo eh. So, sa kasalukuyan, kung alam natin, ang mga pinakamayayaman sa bansa ay hindi mga Pilipino. Biruin mo yun, nasa ating bansa, pero hindi Pilipino, no? Kundi mga Chinese mestizo. Kaya kung mapapansin ninyo, so list of riches, sabihin na nating family, okay, sa bansa, mga ganun. Merong mga pangalang apelido na, Uy, 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 Tapos may apelido na Ko, CO. Tapos may apelido na C or SY, diba? Sina Henry C, mga ganun, etc. So, may lahing mga Chinese. Kasi nga, sabi nga natin, talagang sa mga Chinese mestizo, kung bakit umusbong din ang ating ekonomiya, dahil din nila, So, yung mga ganun. Ang masama lang dyan is, di ba, na overpowered na yung ating sariling, sabihin na natin sariling bansa in terms of economic control, sa ibang, sinasabi ko, ibang portion ng ating, or ibang sangay ng gobyerno. So, anyway, kahit paano, malaki na itulong ng mga Chinese immigrant, Chinese mestizo sa ating bansa, Alright? So, ayan. May mga lahi talaga na iba. Yung mga pinakamayayamang tao sa ating bansa. So, mas marurunong sila when it comes sa business, lalo na itong mga Chinese mestizo Kaya sabi nga natin, halimbawa sa Binondo, kung magpunta kayo doon, puro, hindi ko alam kung ganun nga, puro Chinese, na mga establishment, ng mga business, something like that, Sana naman, hindi tayo masakop ng Chinese, Alam naman natin sa kasalukuyan, di ba, yung pag-aaway, yung conflict between the Chinese Coast Guard and Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagiging intense na siya lalo, Dati hindi ganun ka-intense. Ngayon, inilabas na yung The Monster. Bagong balita lang yun, actually. Yung pinakamalaking vessel, or parang barko siya, or ship, ng Chinese Coast Guard. Tinatawag na The Monster. Ngayon, ayun, kumbaga lumiligid-ligid na sa part ng bansa natin, dun sa malapit dun. Okay, sa pinag-aawayan. Or dun mismo, sa West Philippines. Something like that. Kaya, siyempre nababahala tayo, mga mamamayang Pilipino, sa mga ganong usapan, So, siyempre parang wala tayong laban, Kung tayo mismo, Pilipinas na maliit na country as compared sa China. Nako, 'di ba, in terms of power. But the thing is, syempre meron tayong alliance, mga US, ganon, at iba pang mga bansa na talagang powerful kaysa sa mga China. Okay? So, ayun yung ating pag-asa, yung ating alliances, ganon. So, hopefully, 'di ba? We are hoping na hindi tayo masakop in the future. Okay, baka kasi may plano mga Chinese na sakupin tayo. Parang ganun medyo nagpapahiwatig ng konti. Okay, bagaman usaping lang naman siya, yung territory ng lugar na West Philippine Sea, ay yun pa lamang. So anyway, mahabang usap yung mga ganyan, Alright? So, dito muna tayo next. Significance of the Chinese mestizo, Pedro Paterno and Gregorio Sanciano. So, ito yung mga writer, pero they are both Chinese mestizo.
So, during the time of Rizal, ito ay nakilala din sa usaping pagsusulat, okay, ng mga history, parang ganun. Na pagkakatanda natin yan. Sina Pedro Paterno and Gregorio Sanciano wrote about the essence of being a Filipino, defended the dignity of the Filipinos, and explained the supposed indolence of the Indios. Diba kapag sinabi natin indolence, ito ay para bang lazy. Mga lazy ang mga Pilipino na during that time, like walang initiative na lumaban para makamit yung ating sariling kalayaan, okay, sa kamay ng mga mananakop, so something like that. Their writings were nurtured by Jose Rizal, who was a descendant of a pure Chinese ancestor and a long line of Chinese mestizo and mestiza. Okay? So, ayan, merong lahi talaga si Rizal ng Chinese. So, the Chinese mestizo got involved in the armed revolt against the colonizer. Okay? So, kahit paano, sabi nga natin is during the time ng colonization ng Spanish or Spaniard, sila ay mga Chinese mestizo is sabihin na nating nag-involve sa mga ganon, mga armed revolt against that, mga colonizer. So anyway, next, para mabilis. So Rizal and the Chinese mestizos. So Rizal is a fifth generation Chinese mestizo. Panglima, panglima. Doon sa family tree kasi, hindi ko lang exactly ma-recall, So, meron kasi siyang, ancestor na pure Chinese. Kung di man pure Chinese, di Chinese mestizo. Si Domingo Lamco. Okay? Tapos sa baba nun, ang anak niya si, if I'm not mistaken, Francisco Mercado. Pero ibang Francisco Mercado yun, ha? Hindi yung ama yun ni Rizal, hindi pa yun. Kapangalan lang. Okay? So, ayan, Domingo Lamco, then yung anak niya is si Francisco Mercado. Tapos may anak yon, nakalimutan ko lang exactly yung pangalan. Tapos yung anak nun is yung tatay ni Rizal. Okay, parang ganun. So, ayun, kaya siya ay fifth generation. So, anyway, through his novels, No Limitangere and El Filibusterismo, okay, he exposed the abuses and corruption of the Spanish authorities, but at the same time, as a sign of his contempt toward Chinese immigrants in the Philippines. His novels brim with insult and scorn to them or for them. So, hindi naman lingid sa ating kalaman, yung pinatutungkulan ng nobela ni Rizal is yung mga kalupitan, yung harsh treatment ng mga Spanish mga Pilipino, sa mga Filipino inhabitants, sa mga Indio. Alright? So, yan. Now, bago tayo dumako dito sa last part, which is family, childhood, and early education of Rizal, isingit ko lang to, naalala ko lang kasi. Ano ba yung parang masasabi nating kahalagaan na rin ng mga colonizer sa ating bansa? May nabasa ako na from reliable sources. Ito parang dagdag lang knowledge. So, paano daw kung halimbawa, yung ating bansang Pilipinas ay hinayaan nating masakop? Let's say for example, hinayaan nating sakupin tayo ng mga Amerikano. Paano kung mangyari na ganun? Like, kahit sa kasalukuyang panahon, ganun pa rin, sinasakop tayo ng mga Amerikano. So, ano yung magiging dating nito sa ating bansa? Okay? So, unang-una, tunay naman at tama naman na masasabi natin na talagang mas maunlad yung Pilipinas, okay, kumpara sa ating kasalukuyang status ngayon, kung ganun yung mangyari. Okay? Parang westernized talaga, Okay? So, kung tayo ay, halimbawa, kasalukuyang sinasakop, narito pa yung mga Amerikano, sila yung namumuno sa ating bansa, di ba? So, imagine na lang natin, okay, using our imagination. So, may nabasa akong ganun eh. So, maunlad talaga yung bansa, So, masasabing nasa upper class, marahil tayo, Okay? So, hindi lang sa low middle class sa kasalukuyang panahon, kundi maaaring nasa upper class tayo. Okay, maaaring ganun. Or, sabihin na nating high middle class, something like that, So, yun. But, the thing is, maunlad yung ating bansa, pero, hindi tayo ang may control,
So that's the idea. The thing is, halimbawa ganito, di ba, in-imagine natin na ang mga Amerikano sa kasalukuyang panahon, sinasakop tayo. Imagine lang natin Tapos one time, nakabangga yung Amerikano. Halimbawa lang, imagine lang natin, nakabangga yung Amerikano sa ating bansa, siyempre, ng Pilipino. Kumbaga, hindi nila sagutin yon ng mga Amerikano. Dahil nga wala tayong ganong karapatan na, sabihin na nating power, sa gobyerno, sa Pilipinas. So, yun, malilimitahan yung ating karapatan sa iba't ibang mga bagay, iba't ibang batas, because of that, pagka still tayo na nasa colonial period, kung magkaganon. Okay? So, yun ang sinasabi natin. Oo nga, masabi natin maunlad kung tayo kasalukuyang sinasakopan ng Amerikano, halimbawa, pero yung control natin sa ating bansa, limited talaga or very limited. Parang mahirap gumalaw talaga sa ating sariling bansa. Okay? So, ayun, yun ang problema doon So, kaya mas maganda na nga rin na nakamit natin yung kalayaan ng bansa para meron tayong freedom, meron tayong control, full control of our own law, Okay, mga ganun, our own country. So, may sovereign power kung tawagin, So, ayun lang, akalang siningit ng mga ganun, which is dagdag knowledge lang, okay? So, ayun. Anyway, next. I think let's proceed to this, family, childhood, and early education of Rizal. Alright? So, let's proceed to the next, Narito na tayo sa section number 2. So, una muna, bago tayo dumako kay Rizal, atin munang bigyan pansin yung pangalang Rizal. Hindi ko alam kung naisulat ko ba dito yan, nasa baba. Wait lang Yan, ito nga, nasa baba. So, ang buong pangalan ni, teka lang, Rizal. Hindi ko alam kung kita nyo sa aking screen. Alam nyo sa ibang reference kasi iba yung pagkaka-organize. Okay, ng buong pangalan niya. Pero dun sa ating isa sa nakuhanan, something credible din naman, sources, we have here, Jose Protasio Rizal Mercado y Rielonda Alonso. Okay, yan ang pagkakasunod-sunod ng pangalan ni Jose Rizal. Ngayon, ating himayin. Gusto natin, bawat pinapaliwanag natin is malinaw. So, saan ba galing itong mga pangalan na to ni Rizal? So, kung ating babalikan, recall ko na lang, So, yung Jose, kapag sinabi natin Jose, kinuha yan ng kanyang ina doon kay Saint Joseph, Saint Jose, or San Juan. Okay? Diba, mayroong mga San, or Santo, or Saint. Okay? San yata kapag Spanish language ang tawag pag santo, San. So, San Jose, okay? Saint Joseph, So, doon kinuha ng mother ni Jose Rizal yung pangalang Jose. Kasi nga, di naman lingid sa ating kaalaman na deboto yung kanyang ina, okay? Sa mga, siyempre, simbahan, o sa simbahan, okay? So, yun lang naman yan. Sige, huwag na natin pababain. Then, yung Protasio naman, okay? Protasio, okay? Saint Protasio naman siya. Santo pa rin. Okay, lagi ng puro santo, Okay? Ito naman, who were very properly was a martyr. Itong Saint Protasio na to. So, syempre, kapag sinabi nating martyr, halimbawa, inaapi ka na, pero hindi ka pa gumagante. Parang hinahaya-hayaan mo lang kahit anong mangyari, kahit anong gawin, So, parang martyr, wala kang ibo, Parang gano'n, Parang, wala lang. Parang gano'n. So, merong usaping mga martyr, mga martyr na hero, like, for example, nagsakripisyo ng buhay, mga gano'n, sa ibang usap, So, anyway, Saint Protasio, who were very properly was a martyr. Okay, doon kinuha. Then, yung word na Rizal, imayin lang natin saglit. The name was adopted in 1850 by authority of the Royal Decree of 1849 upon the order of Governor Narciso Claveria.
Ibig sabihin, meron dapat na itinatalagang pangalan during that time, ano? Okay, noong 1850, na, kumbaga, batas siya, na dapat ganitong apelido, or dapat ganitong pangalan, something like that, ano? Alright? So, Rizal, yung napatapat, ano? Something like that, okay? Or kinuha pala, di pala napatapat. Kinuhang pangalan, ano? Or sabihin na natin apelido. Okay? Something like that. So, pagka sinabi pala natin Rizal, it is something to do with, ano ba yun? Yung parang sasakahan, ano? Second crop, ano? Mga ganun. Second crop. Something like that, ano? Basta, related siya sa mga farming. Okay? Then next, we have merkado. So, kapag sinabi naman nating merkado, so, di ba, yan ay market. Ano? Comes from Domingo Lamco. Okay? Adopted in 1731 by Domingo Lamco, yung paternal great-great-great-grandfather, ano, ni Jose Rizal. Kumbaga, apo sa talampakan si Jose Rizal ni Domingo Lamco or Domingo Lamco, ano? Okay? So, merkado. Kaya nga yung anak ni Domingo Lamco or Domingo Lamco is si Francisco Mercado. Okay, yun ang apelido, ano, merkado. Then, Realonda Alonso. Yung and Realonda, it was actually used, doon sa, sabihin natin, ano ba yan? I'm not sure kung tama, natin. Yung godmother, which is, ano ba yan? Ninang ba kung tawagin yun, ano? So, something like that, ano? Ninang ni Doña Teodora. Okay? Sure name nung ninang ni Doña Teodora. Ay si Doña Teodora yung ina ni Rizal. So kung ating may isip, parang ano ba? Ang dami namang pangalan ng si Rizal, nagbuhol-buhol na, ano? Okay? Kung saan-saan pinagkukuha. Kung usapang kompletong pangalan ni Rizal, ganyan yan. Okay? So ulitin natin, Realonda, ito makakabit kasi ito Realonda, ito yung sure name ng ninang ng ina ni Rizal. Ang haba, no? Sure name ng ninang ng ina ni Rizal. Alright? So, then next, we have Alonso. Okay? Alonso naman. Saan naman to galing? Parang Bea Alonso, no? And then, Alonso, old sure name naman ng kanyang ina. Okay? So, ayun lang, ano? Yung buong pangalan ni Jose Rizal. Actually, sa ibang reference, kung titingin kayo, makikita nyo parang iba, no? Parang iba yung pagkaka-ordering. Okay, parang yun isa, baligtad. Dapat yung merkado nasa dito, mga ganun, etc. So, pero for the meantime, ito munang gamitin natin. Jose Protasio Rizal Mercado Realonda Alonso. Alright? Buong pangalan ni Rizal, ano? Ang haba naman yan. Alright. Anyway, going back dito sa ating pinag-uusapan na family, childhood, and early education ni Jose Rizal. Alright? So, una, yan, nakalagay dyan, Rizal's family. So, si Rizal ay nabuhay nga pala noong June 19, 1861. He was known to a child of a good family. Ano? So, galing si Rizal sa mga, siyempre, mabubuti or maayos na kapamilya. Parang ganun ang idea. No? So, kaya maganda yung influensya ng mga magulang sa anak. Ano? So, ayun. Anyway, so June 19, 1861 siya pinanganak. Ano? So, the seventh child of 11 children and the only second boy in the family. Pasiano being the older one. So, 7 daw siya sa 11. So, ito para, kumbaga, mnemonic. Pagka kayo magsasaulo ng mga terms, okay, kayo bilang mga student, so gamitan nyo ng mnemonic. Halimbawa, 7, child of 11. Adi imagine nyo, si Jose Rizal pumasok ng 7-11. Pumasok talaga ng 7-11. Imagine nyo lang. So, para ma-recall nyo lang for the sake of recalling kung ano ba yung ordering ng sabihin na nating pang ilan siya. Okay? In what chronological order siya sa family. So, pang 7 siya sa 11. Okay? Something like that.
Okay. So aside from that, ano pa? Ayan ang ating tinaguri ang national hero, si Jose Rizal. Siyempre sa iba't ibang bansa, merong iba't ibang maituturing natin na national hero. Okay, we have, let's say for example, sa Amerika, ang isa sa hero doon na masasabi natin is si George Washington. So si George Washington ay, ano nga ba yon? Yung para bang siya yung nag-lead, okay, doon sa war, okay, the American Revolutionary Continental Army, ano? So, parang ganon. Ibig sabihin, para ipaglaban yung sariling bansa. And he was said to be the father of the country, mga ganon. So, he was the first American president, si George Washington. So, yun ang masasabing national hero dun sa Amerika. Pero aside from him, meron pa namang iba eh. So, let's say for example, Martin Luther King, okay, masasabi natin ding hero, okay, sa bansa ng ganon, Amerika, etc. Ano? So, kagaya natin, dito sa Pilipinas, hindi lang naman si Rizal, di ba? Meron din Andres Bonifacio, sino pa? Pwede rin naman natin masabi yung iba pa, no? Ng mga hero na may tuturing bukod kay na Rizal, General Luna, mga ganon, okay? So, ayun, ating may sisingit. Pero, yung mga masasabi natin pinaka common or pinaka masasabi natin malaking contribution yan, si Rizal, no, as our national hero. Let's say for example sa ibang bansa, recall lang natin, si Mahatma Gandhi sa Indonesia, no? So siya yung lumaban sa British rule, ano? Okay, para sabihin na nating sakupin yung Indonesia. Siya yung nag-lead pala, sorry. Siya yung nag-lead. Okay? So, sa ganun. Kasi sakupin ng Britain, okay, yung Indonesia, something like that. Alright? So, yan si Mahatma Gandhi. Yun ang parang national hero sa Indonesia, etc. Okay? So, ngayon, balik naman tayo dito. Rizal's family, kay Rizal. So, si Rizal, so he was very respectful and polite. Talagang bata pa lang, masasabi na magalang to, no? Mabuting bata, no? Something like that. And, dagdagan ko lang, ano, as a child, he was frail and sickly. So therefore, his parents made sure to watch over him at all times. So kasi nga sakitin siya, no? Kailangan obserbahan itong batang to. Okay, baka mapaano. So physically, masasabi natin si Rizal ng bata is talagang weak, mahina, no? So parang nakadevelop siya ng tinatawag natin na inferiority complex. So inferiority complex. So sa ating pagkakatanda, bagaman maaaring din nyo pa narinig ito, may mga time na sinasabi ko, tinisingitan lang natin, ano? So ano nga ba kapag sinabi natin inferiority complex? Okay. So i-recall ko na lang, para bang idea nito is characterized as ano ba yun? Deficiency, ano? Doon sa iyong physical or mental, ano, capacity. Something like that. Halimbawa, may problema ka sa physical. Okay, nung bata ka, ano? Or mental. So, in that way, nakaka-develop ka ng inferiority complex. Okay, na tinatawag natin. So, ano nga ba yung mga pinagsasabi nating inferiority complex na ito, ano? So, ayun. Para bang idea is, ano, halimbawa, sa ibang usap naman, yung mga tao na masasabi nating lumaki sa hirap. Okay? In terms of financial, ibang usap naman kasi yun. Para bang kapag ikaw ay namulat sa hirap, diba, sobrang hirap ng buhay ng dati, ay para bang gusto mong bumawi, ano, mas malakas yung motivation mo, mas tumataas yung motivation ng tao kapag siya ay nasasadlak sa mababa. Kasi gusto niyang makabawi. So, which is nature yun ng tao. So, yun naman talaga yan. Kahit kayo, bawat isa sa atin, kahit ako, ano. So, ayun, kapag galing sa, halimbawa, malalim na problema, ano? So, gusto mo talagang makabawi. Now, in connection to that, ano, dun sa sinasabi nating inferiority complex ni Rizal, which is characterized by constant feelings of inadequacy or insecurity in your daily life, ano,
due to belief that you are physically or mentally inferior to others, okay, ay kailangan mong makompensate yung ganong kahinaan mo. So, ayun na nga, yan si Rizal. Alam naman natin, ay in terms of mental power talaga, no? So, nagpakita siya ng talagang excellency sa mga ganong usap. Kahit nung bata pa lang siya, di ba? Outstanding siya, no? Mentally. Bagaman physically, hindi, maaari, pero outstanding siya mentally. Parang doon siya bumawi. Parang ganon ang idea, no? Anyway, going back sa ating sinasabi. So Rizal's family was a mixture of races. They were a combination of Negrito, Malay, Indonesian, Japanese, Chinese, and Spanish, though Jose was predominantly Malayan. So Malay, syempre, part ng ating bansa, di ba? Malayan, okay? Malay, okay? May part sa ating kasing bansa, no? Di ba? Malay group, ano? Or ethnicity, something like that, ano? So, ayun, na nagpapakitang Pilipino, no? And hindi ko lang alam na mayroon palang Negrito, Indonesian, Japanese, yan, yung mga ganyan, ano? Mayroon palang mga ganong ibang lahi si Rizal, ano? Okay? Ang alam ko lang is Chinese, Malay, ganun. Sa nung una, no? So his great-great-grandfather, si Domingo Lamco, adopted the name Rizal in 1731 and it became a second surname of the family. Okay? So, ayan. Anyway, hindi ba merkado? Parang mali. Mali yung pagkakalagay dito. Sa bagay, hindi naman ako nagawa ng PowerPoint. It should be merkado, if I'm not mistaken. Kasi yun ang binanggit natin kanina eh. Merkado, it should be merkado. Adopted the name Mercado in 1731, no? Alright? So, ayun. Ako lang napansin. Parang mali yung pagkakalagay. So, anyway. Ayun na nga, Domingo Lamco, ang masasabi natin isa sa pinakamayamang angkan o pinakamayamang tao sa kanyang panahon. May-ari siya ng mga businesses, other part ng Philippines, gano'n. So, yung kanyang apo sa talampakan. Siyempre, ang una, apo. Tapos pangalawa, apo sa tuhod. Then pangatlo, apo sa talampakan. Ibig sabihin, pang-lima na yon, pang-limang henerasyon na yon. Okay? Yan. May lahi talaga si Rizal, ng Chinese mestizo. So next, Rizal childhood na tayo. I think, dalawang slide na lang to. Dalawang slide. Tayo ay patapos na, no? So, dito, Rizal's childhood, nung siya ay bata pa lamang, So, ayun na nga, kagaya ng ating sabi kanina, si Rizal ay very polite, respectful, So, frail and sickly. And the good thing is, nung siya ay bata pa, so he was very curious about the things around him. So, this is why he enjoyed very much the stories that his mother told him, which also made him interested in legends and folklore. So, ayun, alam nyo, siyempre, magandang katangian yun ng bata, na pagiging curious. So, hindi lamang, actually, bata dapat nga pati matanda. Yung dapat, lagi kang curious. Okay? Curious, pero hindi suspicious. What I mean is, siyempre, pagkausaping curious, gusto mong alamin ang bagay-bagay, Itatanong mo yung detalye, paano ito nangyari, ganoon. So, ano yung kahulugan sa ganoong concept, etc. Kung ano man yung makita mo. So, bilang maliit na bata, which is natural characteristic ng bata is pagiging curious talaga. Sobrang dami ng tanong yan. Kasi, nasa stage pa ng development ng kanilang cognitive abilities, something like that. Anyway, first teacher was his mother. Ang pinakauna niyang guro ay siyempre yung kanyang ina. Actually, sa pagkakaalam natin, ito yung pinakamalaking sabihin na natin naka-influensya kay Rizal nung siya ay bata pa. Okay? Yung kanyang ina. So, yung kanyang ama, meron din namang influensya sa kanya kahit paano. Pero yung kanyang ina, yung talagang parang pinaka
na-highlight dun sa mga biography. Okay? Kay Rizal. So, Teodora, yung kanyang Teodora Alonso, made sure to teach Jose all the important prayers, especially the Angelus. Okay? So, along with his siblings and parents, he recited the Angelus daily. Okay? Through his family, he was exposed to Catholic teachings and values. So, nung bata pa lang siya, okay, nire-recite na niya yung prayer ng Angelus. So, at the age of 3, he learned to recite the alphabet and prayers, which is yun nga, Angelus. So, hindi ko alam kung ano ba yung title ng prayer sa Katoliko. Dahil hindi kasi ako Katoliko. Yung Our Father in Heaven, Holy be thy name, ganun-ganon. The Lord's Prayer pa, yung title nun. Okay, yung mga ganun. Pero yung Angelus, iba siya. Pero ritual din siya na paulit-ulit na asauluhin mo, ganun. Then, gabi-gabi, i-recite mo. Parang yun na yung parang pinaka-prayer mo. Okay? That's the idea. So, anyway, moving on. At the age of 3, binanggit natin, he learned to, etc. He had private tutors who taught him lesson at home. So, una, ang pinakauna niyang private tutor, okay, nalabas siyempre ang kanyang ina, magulang, ay Maestro Celestino, okay, and Maestro Lucas Padua. Una si Celestino, then pangalawa si Lucas Padua. Pagkakatanda natin, siyempre mga basic yung tinuturo kay Rizal, yung mga pagbasa, yung mga ganyan, okay, pagbibilang, so yung mga simple subject, nung elementary, okay, something like that. So, private tutors muna siya, okay. Alam niya di ko alam. Pero, sige, may share ko lang ng konti ito, yung mga nababasa ko na mga prodigy, child prodigy. Yung halimbawa, 12 years old pa lang, college na, ganun. Diba basa? Actually, nung dati, teenager pa, mahilig ako magbasa ng mga, manood ng mga documentary about sa mga prodigy, mga ganyan, Yung talagang sobrang tatalino, ganyan. So, ayun, ang isa sa na-observe ko sa kanila is, at a young age, nino-nurture na sila ng parents nila, like, ano ba yun? Yung homeschooled, kumbaga parang ganon. So, advanced na. Or, bukod sa sabihin na nating nakatulong yun ng malaki is, siyempre, genetics pa rin naman, kumbaga hereditary, naman mo yung katalinuhan mo, ganon. Pero malaki din talaga yung part ng nurturing ng bata. So, parang ganon. Okay? So, biruin mo yung 12 years old. Gumraduate na ng college. If I'm not mistaken, pagkaka-recall ka, So, ayun. At saka yung iba pa, mga ganon. Etc. So, sa atin, meron din namang prodigy. Okay, si Micaela Pudulig. Prodigy siya sa physics. So, astig siya nag-accelerate siya ng mabilis. Okay, ilang years. Parang teenagers lang din siya is gumraduate na siya ng college. Parang ganun. Tapos nakuha niya kaagad yung PhD niya, nakapagtapos. So, nang sobrang aga, ganun. So, ayun. Pilipino yun Okay, si Micaela Podrig, yung isa na okay, visa research ko dati. Anyway, going back kay Rizal. So, masasabi rin naman natin din kahit paano na prodigy si Rizal, Okay? So, parang may advanced siyang knowledge, mga ganun, katangian. Kaya bawat pasukan niya na eskwelahan, siya yung laging top. Outstanding siya, parang ganun. So, anyway, asa na tayo? Leon Monroy taught Rizal Spanish and Latin. So, si Leon Monroy, ito naman yung kaibigan ng ama ni Rizal. Okay? Ito yung matanda na during the time of teaching Rizal. So, kalaunan, after 5 months yata yun, if I'm not mistaken, namatay din ito si Leon Monroy. Siguro dahil sa sakit, kasi nga matanda na So, ganun. Nagturo siya ng Spanish and Latin. So, biruin nyo, bata pa lang, tinuturuan na ng mga
ibang lengguwahe na Spanish, Latin. Samantalang sa atin, okay, yung basic, sabihin na natin yung curriculum ng college, halimbawa, 'di ba, may mga foreign language, okay? So, sa college, meron din, okay, something like that. So, nung time ko, ganun eh. Nung first year pa lang ako, if I'm not mistaken, or third year yata yun. May mga pagpipilian, kung Spanish ba, okay, ang pag-aaralan, okay, na lengguwahe, something like that. So, hindi ko lang alam ang curriculum ninyo, ano, sa kasalukuyang generation. So, ewan ko. Anyway, next, Rizal was sent to a private school in Binyan to study under Maestro Justiniano Aquino Cruz. So, ito na, simula ng kanyang journey outside ng kanyang home. Okay, hometown, ano, which is Binyan. Kasi siya ay nabuhay sa Calamba. Ngayon, pinalipat siya sa Binyan para doon mag-aral, private school. Under Maestro Justiniano Aquino Cruz. So, sa pagkakatanda natin, syempre outstanding siya sa klase. And, ang dating is, para bang nainggit yung mga klase niya sa kanya. And that is why ginagawan daw ng kwentong masama si Rizal sa kanyang mga guro. Oo, dahil nga, kumbaga, pinasasama yung pangalan ni Rizal sa mga guro. Parang ganon kasi naiinggit sila sa katalinuhan ni Rizal, sa accomplishment niya. Parang ganon. Oo. So, ganon talaga. Alam nyo, kayo rin, kahit mga college student, ano, mga student, baka mamaya, may mga ganon din. Like, for example, parang naiinggit ka dun sa klase mong sobrang talino, okay, na ang nangyayari, sisiraan mo yung kaklase mo na ganon, di ba? Kasi naiinggit ka, parang nagijealous ka, ganon. Alright? Pero sa palagay ko, wala namang ganon eh. Kung meron man, ay di bihira yung ganon. Ang estado ngayon sa kolehiyo, hindi competition. Okay, kundi surviving, di ba? So, mangyayari, parang ganito, kakaibiganin mo. Sa halip na kalabanin mo, kakaibiganin mo, syempre, yung talagang matalino. Halimbawa, alam ko, meron sa inyo ganun eh. Yung talagang magaling sa calculus, o outstanding sa calculus. O, di, alam mo na kung sino kakaibiganin mo sa subject na ganun, di ba? Okay? So, para may direct kang makausap kaagad, okay, na parang comfortable ka, ano, kaysa sa direct na instructor or prof mo kakausapin mo, no? So, meron kang kaibigan na magaling sa calculus. Di, ma-guide ka, no? So, yung mga ganon, ano, which is good. Okay naman pagka ganon, di ba? Why not, di ba? Magtulungan, no? So, ayan. Anyway, going back, dito sa ating sinasabi, Maestro Justiniano Aquino Cruz, pagkakatanda natin, dinescribe ni Rizal ito na mapayat, matangos ang ilong, matangkad, o mahaba yung leeg, parang ganun ba? So, pagkakatanda natin yung sa illustration ni Rizal doon kay Maestro Justiniano Aquino Cruz. Then, pagkakatanda ko rin dito eh, sige, akin na nga lang i-recall, bagaman ilang taon na nakalipas nung una ko tong tinuro. Pagkakatanda ko kasi, merong mga corporal punishment during the time, ano. Siyempre, nahampas, kahit gano'n ka mang kagaling, ano, sa klase, basta kunting mali mo lang, hahampasin ka ng teacher, papaluin ka ng pat-pat, parang ganun. So, something like that, ano, naranasan yun ni Rizal sa aking pagkakatanda dun sa history. So, ganun. Alright? So, as in, hinahampas, corporal punishment, ano. So, anyway, so, sa kasalukuyang generation, wala nang ganun eh. Kung meron, mambihira na. And, para bang mapupuna kapag ka ganun. Ano, na, elementary student, hampasin mo yung iyong estudyante. So, labag yan sa batas, ganun-ganun. So, sinasabi, weak generation, ganun-ganun. Sabi ng mga matatanda na. O, mga kasabayan ko rin, ano, mga ganun. Kasi, sa amin, nung panahon ko rin, ano, naabot ko pa yon is yung teacher ko sa elementary, nung teacher ko sa elementary, ay matinding mamalo. Gamit yung pat-pat, ano, hahampasin ka talaga ng malakas. Magkamali ka lang ng konti. Or babatuhin ka ng eraser. Nabato na nun ako ng eraser, ano, may chalk pa. May chalk pa talaga, ano. Adi pagkabato sa mukha, adi kulay puti ang mukha. Anyway, naalala ko lang,
Pagka bato ng eraser, umilag. Umilag ako. Pagka ilag ko, nilapitan ako. Yung ginabutan ako ng teacher ko nung elementary. Ganon katindi, alam nyo. Yung mga matitinding teacher noon, panahon noon, sa elementary. Hanggang sa ngayon, wala na eh. Nawawala na yung mga ganun. Pero masasabi ko lang diyan sa mga ganyang usapin, okay namang magdisiplina yung teacher. Alam ba, elementary, Kasi pagka college, wala na yung mga ganyan kasi alam nyo na yung tama at mali. Pero pagka usaping mga elementary, halimbawa, in a way na discipline ng tama lang, hindi naman yung papaluin mo ng malakas, I think, hindi siya tama, Pero yung mga pag-i-squat, I think, pwede pa naman yun. Pag-i-squat, alam ba, pag tayo laang, parang parusa, Pagka elementary, ganun. Okay pa naman yun eh. Parang parusa. Pero ngayon, kunting lang is medyo umaalma yung Department of Education, mga ganun. So, ewan ko nga, So, anyway, moving on. Going back sa ating sinasabi? Tayo mapatagal sa mahabang kwento ko. Also took painting lesson and was taught by Wancho, his school teacher, father-in-law. Okay, kay Wancho. Okay, yung pag-aaral niya kung paano mag-paint na, yan. He was the best student in school, beating all the Binyan boys. Okay, yan. So, talagang matalino si Jose Rizal, kahit anong larangan yan, siya yung nangunguna. Alright? So, next. Rizal influences Father Francisco, value of self-respect, love for work, and independent thinking. Ito yung mga na-influensyahan. Sabihin na natin, ito yung mga naka-influensya kay Rizal. Una, yung kanyang father, Francisco Mercado. Love for work. Ito yung na-pick up ko dito ng maganda eh. Love for work. Mahalin mo yung ginagawa mo. Okay? So, parang ganun ang idea. Kaya rin, bilang estudyante, kung ano man ang ginagawa nyo, kahit sabihin na natin hindi nyo sa gusto, pero dahil kailangan, mahalin mo. Okay? Mamahalin mo kasi kailangan mo. Parang ganun, di ba? So, ako personally, alam mo, kapag kami ginagawa ako, talagang kailangan ko talagang mahalin or pursigihang gawin ito, matapos, parang ganun, pag sumikapan. So, para mas maganda yung performance ko dito. Something like that. So, that's my point, So, para mag-excel ka rin sa mga iba't ibang bagay, kailangan mahalin mo yung ginagawa mo. So, halimbawa, sa inyo, may magaling sa ganito, ganoon, na subject. Ibig sabihin, automatic, mahal niya talaga yung ganong subject na yon, di ba? Kaya nga siya nag-excel di ba? So, ayun. Anyway, Mother Theodora, religiosity, high sense of self-sacrifice, and love for the arts. Okay, so yun yung parang nasabi natin na-develop kay Rizal, yung pagiging religyoso, love for arts na rin, mga ganun. Brother Pasiano, kanyang big brother, mas nakakatandang lalaki na, syempre, kapatid, love for wisdom, love for freedom and justice, yung mga ganyang usap. Siguro na rin, sa usaping love for freedom and justice, di ba, kalayaan ng bansa, mga ganon, sa kamay ng mga colonizer, alright? So, ito kasi si Brother Pasiano, siya ay nakulong. Okay, binihag siya ng mga Spaniards, something like that. Kumbaga, hindi okay yung trato sa kanya. Siyempre, kinalungkot yun ng labis ni Rizal sa nabalitaan niya. Kumbaga, napalayo yung kanyang mga kapatid sa kanya, mga ganun, etc. So, ayun. Sa pagkakatanda ko yan, medyo bumabalik yung aking pagkakaalala dito. Dahil ito sa lupain dahil hindi yata daw nagbayad ng ganito, ganoon, ng tributo, yung kanyang pamilya, kaya si Pasiano, kinulong, okay, something like that, or sabihin na natin na late lang magbayad or what, or may kulang, something like that, pagkakatanda natin. Anyway, yung sister niya, yung influensya, ito kay Rizal is being respectful and kind to women. Okay? Then Uncle Gregorio, love for books and being hardworking. So, puro babae ngayon kapatid ni Rizal. Being respectful and kind to women. So, sa bagay, respectful nga naman siya sa women. Kahit paano, alam niyo kung bakit kahit paano. Kasi nga, babaero Pero, anyway, in terms of respect, in terms of pagmamahal, talagang minamahal niya, ng malalim. Okay? Yung kanyang nagiging, kumbaga sa ating term ngayon, jowa,
parang gano'n. So anyway, Uncle Gregorio, love for books and being hardworking. Okay? Ang pagiging palabasa. Si Uncle Gregorio nag-develop kay Rizal or nag-influence siya. Then si Uncle Manuel Alberto naman yung mga physical development. Kumbaga kung usapang PE ano. Let's say for example yung swimming, pagpe-fencing, even wrestling, ano, mga ganun. Yan ang pagkakatanda ko, yun yung mga parang itinuro ni Uncle Manuel. Wala man dito sa note, ano, pero yon. Uncle Manuel Alberto. So physical development siya. Then Uncle Jose develop his skill in painting, sketching, and sculpting. Ano? Sculpting. So, ayun, yung mga sabihin na nating naitulong or naimpluwensyahan ng kanyang mga kamag-anak, okay, kay Rizal, Jose Rizal. So, I think hanggang dyan na lang yung ating lecture, no, for this module